Mayroon pong masamang balita ngayon at nangyari dito kay Harry Roque, mga babayan. Nahuli na nga po ba siya? Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito pong nangyaring masama dito ngayon kay Harry Roque at masamang balita po sa kanya, mga babayan. At tila ito nga pong si Harry Roque nahuli na po, no, ang mga illegal na ginagawa, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta at palagi nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Sa mga makakapanood po nito, paki-like naman po ang ating video. Paki-click po yung like button dyan sa ibaba at ang notification bell para ma-update kayo pag may mga latest video uploads tayo. Alright? At eto na nga mga babayan ang masamang balita dito kay Harry Roque. Kung maalala po natin, no, eto pong si Ramil Madriaga, no, ay mayroon pong malaking pasabog no nakaraan at sinasabi nga po na kaya po siya nakakulong ngayon mga babayan dahil po dito kay Harry Roque, no, dahil tila nagalit po etong si Harry Roque dito po kay Madriaga kaya sabi, no, di umano ay ginawan po siya, no, ng kaso na hindi naman daw po totoo. At ito si Harry Roque nga po ay kinasuhan din, no, sinampahan ng kaso ni Madriaga sa ombudsman, no, ng land grabbing. Pero ngayon mga babayan, mukhang nahuli na nga po ba itong mga ginagawang illegal netong si Harry Roque, mga babayan? Illegal po ba, no, yung kanyang mga pinaggagawa nung sila ang nakapwesto sa administrasyon? Dahil eto pong NBI, mga babayan, ay magsasampa po, no, ng kaso ang 17 farmers, no, dito po kay Harry Roque, mga babayan, dahil nagkaroon po ng investigasyon ng NBI tungkol po dito. At ngayon mukhang wala nang lusot etong si Harry Roque, mga babayan. Ito po ba ang isa sa dahilan kung bakit po ba siya nagtatago ngayon sa ibang bansa? Okay, so ito po, panoorin natin at ating pag-usapan po yan, mga babayan. Alright? Let's go. Ang nangyari dito, merong mga masasamang loob na nameke at na-issue sila ng title. Masasamang loob na nameke daw, mga kababayan. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayo ng pogo. Ito yung kay Harry Roque Tatayo nila yung first bataan na tinatawag. Chinek na namin sino yung mga owners nito. And we will go after them. Kasi CLOA to Inaward ng DAR yung CLOA. Dapat bago mabenta yan, may permit yan. Pinayagan ng DAR. At saka may period yan kung ilang taon bago mo ma-dispose. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita nyo yung lugar, maganda yung lugar Matagal ko na namin sinusubaybayan sa NBI yan. May mga nagbablog niyan. May mga napansin namin. Hanggang sa umabot sa amin, nung inimbestiga namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Kung bakit nakasuhan, nag-away yung grupo nila. Yan, mga kababayan. No? Yan daw po di umano ang dahilan kung bakit po nakasuhan itong si Madriaga ni Harry Roque, mga kababayan. No, dahil ba nabunyag, no, yung kanilang mga illegal na ginagawa. Pero bukod po dyan, mga kababayan, ay mayroon pa pong mas malalim, no, na naibunyag etong si Madriaga, mga babayan. Kaya siguro galit na galit etong si Harry Roque. At yan po ay may kinalaman, no, dito po, no, sa mga Chinese, mga babayan. So may involvement dito pati yung mga Chinese na POG operator at identify na namin kung ano yung mga kumpanya na ginamit nila. Yari. Malino to. Grabe, no, pati yung mga Pogo operator dawit dito. No, sangkot dito. Kung maalala natin, itong si Harry Roque sinasabi, no, nasabit po, no, dito sa mga illegal Pogo operation na to, mga babayan. Kaya siguro no, itong si VP Sara Duterte, walang tiwala kay Harry Roque din, no. Ano sa palagay nyo, mga babayan? No, kasi no,
siguro ayaw din ni Sara Duterte yung mga ginawa ni Harry Roque. No, ito napaisip lang ako bigla. No, baka ginamit ni Harry Roque yung kanyang posisyon, mga kababayan, no, para magkamal ng malaking pera mula sa Pogo. Ano sa palagay ninyo? Ganun kaya yon? Pwede chat case to, kung tutuusin, madali dapat ma-resolve to. Pero maraming may pananagutan dito. Tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. Nako, lumalalim lalo ito pong kaso ni Madriaga, mga kababayan. No, mas lalong lumalalim po ngayon, no, ang investigasyon. Na mukhang mga sinasabi po ni Madriaga ay puro totoo, mga kababayan. Siguradong kakabahan po dito itong mga DDS at magtatry na po na maghanap, no, ng palusot. Sigurado itong mga DDS vloggers na to. Una, sasabihin ng mga DDS vloggers na yan, no, nako, binibuild up nyo lang, no, si Madriaga para paniwalaan ng taong bayan. Pangalawa, nako, pinaniniwalaan ninyo yan, may kaso nga yan. Pero kung ating pong huhukayin maigi, mga kababayan, no, yung kaso po ni Ramil Madriaga, doon makikita natin may mga sinabi siya, yung connection po. At ito pong mga tao na to, mga farmers na to, mga kababayan, ang iniharap nila. Etong mga farmers na to, ang mga nagrereklamo ngayon. At ang very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya, sa address ng opisina ni Atty. Harry Roque. So, kasi nagtatanong ko, hindi lang... No, sa address daw ng kumpanya ni Harry Roque. Walang lusot to, mga kababayan. Yari ka ngayon. Dahil dun sa mga kailangan niyang sagutan, kundi baka, eto, alam niya na anytime, puputok to. Sir, isa lang po ba ang sentiment na sinishare nila? Sila, di ba? Pare-parehas. Binigyan sila ng CLOA, kinansel, pineke yung pirma nila, kunyari nagkaroon ng bintaan, walang ano ng DART, at napalipat na lang sa First Bataan. Bakit po kayo umabot ng ganito katagal? Boss Daddy, ka-Daddy, wala kasing nagbigay pansin man lang sa mga nangangailangan. Walang kakayaan, walang kaalaman. Kaya nga, kami na mismo nagpasundo sa kanila para i-process yung mga reklamo nila rito. And we will go hard on this one. Ito, abuso na ginawa ng mga dating mga nanunungkulan. Tako, abusong ginawa ng mga dating nanunungkulan. Ha? Tapos sir, lahat sila, yun parehang area, si isa? Isang lugar sila. Pero tatlong kumpanya yung involved dito na aming sinusundan. At ito yung mga personalities na check na namin. So, mas mabuti, makipagtulungan sila. Sir, if it's okay to ask, So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang may involvement. No? Parang ganun lumalabas. May involvement etong si Harry Roque dito po sa mga illegal pogo na to, mga kababayan. 'Di ba? So, pagka ganyan yung mga tao, mga kababayan, maniniwala pa ba kayo dyan? No? May kaso ng land grabbing at ngayon mukhang totoo yung mga sinasabi netong si Ramil Madriaga laban po dito kay Harry Roque. 'Di ba, mga kababayan? So, delikado dito. No, itong si Harry Roque. Mukhang hindi na talaga ito makakauwi ng Pilipinas. paano na-connect talaga si Harry Roque dito? Yung titulo nga nung mga lupa na na-issue sa address niya napunta, siya yung abogado. Sa address niya napunta, mga kababayan. Ang lupit. Yung kumpanya, at lumalabas doon sa mga initial na investigation namin, ito yung pinagawayan nila ni Ramil Madriaga. Ito yung sinasabi doon, makita mo doon sa affidavit ni Madriaga, may binabanggit siya na pinagawayan nila, pinaglaban niya yung mga farmers. Ito yun. More or less, ilan po kaya sila, sir? Mga gano'n karami ka. Daan na yun. May 60. Yung title sa namin, 64, yung titulo na na-issue. Pero napakalaki nun. Ilang hectare? 138 hectares. Maganda yung lugar. Merong cove area, may beach, no? May beach, may cove area. Maganda. Lucky Beach din yun. Yung Lucky Beach, ando doon. Saka Lucky strategic siya, kaya nga kami lahat ng angulo tinitingnan namin ngayon dito kasi strategic din siya, pwedeng puntahan ng mga vessel, malalaking vessel, di ba? Kasi malalim yung ano niyan eh. So tinitingnan namin yung angulo na yan. Ayan na. So, Ayan na. Dahil malalim, sabi nga po nila, may nakita raw po na submarine ng Chinese to. Nako po, Harry Roque. Yari ka ngayon. Patong-patong ang sasalubong sa iyong kaso dito sa Pilipinas. po ba, yung
mga clan po ba talagang Siyempre, papasinungalingan ni Harry Roque yan at tatry niya i-discredit yan, mga kababayan. Pinakamabilis na sagot ni Harry Roque dyan, sinisiraan lang nila ako dahil sumusuporta ako sa mga Duterte. Yun na naman yun. doon yung mga clan nila? Doon na kayo tumanda eh, di ba? Lugar na nila, kaya nasa kanila nabigay dapat yung CLOA. Ginana pa nila. May kumpanyang may-ari nyo, tapos na-part na yan, dinisyo yan sila ng CLOA. So yun nga. So maraming involved dito. Possible violation of anti-graft and corrupt, estafa, falsification, lahat na ng mga kaso. Tapos tinitinan namin, may namatay na eh. Nambusto yung abogado nila na supposed to be magdi-deliver ng mga titulo. Si Atty. Anselmo Carlos. Director, okay lang to get the side of one Of course, yeah, siya parang pinakang tumatayo. May namatay na rin yung parang isang leader nila dito. Hindi po, pakwenta na lang po, ano po bang nangyari dito? Kita na yung mukha. Yung nagtaga ako si ma'am na hindi naman ako nagbinta ng lukapit na may didipsin. Tapos yung iba na nagbinta ng lugar din na kas. Wala naman ganito, didipsin. Piniki o. Kailan pa po yan? Tagal na to. Okay, so bakit po ngayon lang kayo nag-aroon? Natanong ng mga tao yun eh, bakit po ngayon lang? Nandito nang hindi pa nakulong si Sir Ramel, pumunta yun doon sa laki. Oo, tumutulong. Iimbita kami na papunta rito, tulungan niya. Interesting yung kay Sir Ramil, kwento mo ngayon direct na nakita mo, ano yung talagang actual na experience nakita mo? Nakita ko nung pumunta na sa laki, tapos ang imbita na nakita yung problema ng laki. Kahit yan medyo Sige, kwento nyo ate, huwag kayong matakot at kailangan totoo lang yung sinasabi nyo. Bali po, naghanap kami ng abogado namin para may makatulong sa amin sa problema namin. Bali, yung abogado po namin, yun po na, ano niya si Sir Ramil, siya yung ginawa niya para daan, para makatulong po sa amin. Tapos, lahat niya po kami pinupuntahan sa laki kasi nga yung mga kailangan naming isalaysay kung ano naging problema. Hanggang sa po, tapos na po yung summer nun, nabalitaan na lang po namin na hinuli siya. Pero kahit na nasa kulungan po siya, patuloy pa rin po yung komunikasyon nila sa amin. Hindi po siya tumitigil. Lagi po siyang updated na hindi niya po kami pababayaan. Lahat ng gagawin niya paraan para makatulong siya sa amin. Ginagawa niya po. Hanggang ngayon po, daman-dama namin na lagi siyang nandiyan kahit nasa kulungan po siya. Ano po sinasabi sa inyo? Anong pangako niya sa inyo? Yun po, sabi niya, wag kayong bibitiw. Basta, wag kayong aasa sa iba, sa mga pangako na iba, na sa mga, kung halimbawa kung sinong ipag-usap sa inyo. Basta ako, nandito lang, gagawin ko lahat ang paraan para mabawi niyo yung mga lupa niyo. Si Harry Roque naman po, nakikita niyo ba? Or anong alam niyo? ang alam po namin, nasa ibang bansa siya. Dito sa kasong to, anong pagkakalo involvement niya? Minsan po kasi namin siyang namit eh. Oo, minsan isang beses. Miniting niya kami. Pero hindi ko naman po alam kung ano yung talagang napag-usapan. Anong pakilala niya? Siya ba yung, anong pakilala niya sa inyo? Hindi naman po siya nagpakilala sa amin. May pinapunta na po ako sa isang lugar. Tapos sabi niya, darating nga daw si Harry Roque. Hindi ko naman po alam kung sinong Harry Roque yun. Ay, nung naano lang po namin, nakuha namin yung mga certified true copy namin. Nakita namin yung title namin. Nabili na ng First Bataan. Tapos nung nag-ano na kami, naka-address nga po kay Harry Roque. kinancel na. Cancel na po lahat. Wala po kaming kaalam-alam na ganun na. Grabe yung Minsan po din po ginawa, kami no? pinapunta sa munisipyo, sa Sangguniang Bayan. Nakalagay po doon sa monitor kung ano magiging plano ng laki. Gagawin nga daw pong pogo. Na yun nga daw po ay pag-aari ni Harry Roque. So, anong naging reaction niyo? So, involved pa rin yung Pogo, mga babae. Pogo pa rin. Yun po yung simula na naghanap na kami ng abogado na para natutulong sa amin. Doon po namin na-meet si Sir Madriaga. Binigay po siya sa amin ng law firm. So, ano naman yung pag-aaway nilang dalawa? Anong connection? Anong pagkakaalam niyo? Ang pagkakaalam ko po, yung dahil doon sa lupa, sa pagtulong niya sa amin, kaya ginawan po siya ng senaryo ni Harry Roque. Dahil talaga naman pong, dahil sa munisipyo, alam na ang laki ay pag-aari na ni Harry Roque. Yun po ang pagkakaalam namin, bakit siya ginawa ng paraan para makulong ni Harry Roque. Para wala na pong tumulong sa amin. Bigyan sila ng salaysay nila at susumpa nila dito yan. Yun yung magiging basehan namin para sa mga follow-up namin na gagawin at kaso. Pero, OPAD, sabi nga doon pa lang sa salaysay nilang una at sa mga dokumentong hawak namin, may picture pati na nandun si Harry Roque.
na may mga nakarating na sa amin. So talaga nagpunta siya. At yung sinasabi ni Nanay kanina na pinag-awayan nila, yun din yung isang anggulong sinasabi ni Madriaga dun sa kanyang binigay na affidavit na kanyang inilabas kung bakit sila nag-away at sabi may trap-up cases nga sa kanya ng kidnapping. So ano ang ina-expect po nila? Kaya na initial steps lang po, Director, kahit hindi po confident. Well, tutulungan namin sila. Unang-una, bibigyan namin sila ng protection. Dahil it will be coming up to the public now. Kaya nga pakiusap ko lang, i-blur muna yung mga mukha talaga nila. Parang tulong nyo na sa amin. Dahil itong mga tao na to, pinasundo pa talaga ng Bureau para Kaya lang, maramdaman nila na na-open yung kami isa eh. tumulong sa kanila. Mga na-open. Nakakawa yung mga tao kasi maganda yung lugar, inaasahan doon na sila tumanda eh. Maganda na nagkapamilya na doon, inaasahan magiging kanla. At ang tinitingnan din ng NBI dito na lead, baka hindi lang ito ginawa sa Bataan lang, baka buong bansa ito ginawa nila. So we'll dig deeper into this, imbestigahan namin talaga ito ng malalim. At lahat ng angulo na lumalabas dito ay aming bubuksan. And we assure the public that ang NBI will be very transparent on this matter. Lumalalim malalim yung mga issue lalo. Yeah. So mostly, sir, mga magsasaka sila, Yeah. professional sila. Mga magsasaka, kaya nga sila nabigyan ng kloko, matagal na silang nandoon. Matagal na sila nandoon sa lugar na yun. Yung iba nga, hindi na nila nagalo. May mga personalities na kami, kasi siyempre nag-rehistro naman yung First Batana yan sa, nag-incorporate yan eh. So we're finding the reach naman sa mga personalities. Well, ang very clear dito is the address of the title, ng 64 titles, lahat naka-address sa opisina ni Atty. Harry Roque. Grabe, no? Ang maganda, umuwi na talaga si Harry Roque para sagutin niya yung mga katanungan na to. Okay, so yan mga kababayan. So, anong masasabi po ninyo dyan? No? I-comment sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Grabe pala. O, kung totoo man to mga kababayan, grabe po. No? Yung itong mga ginawa na to ni Harry Roque, talagang kung titignan natin, involved siya. No, dito po sa mga pogo operation na to, sa mga illegal pogo operation mga kababayan. Kung titignan natin maigi. Kaya alam nyo, isa yan sa dahilan talaga no, na siguro kaya natatakot itong si Harry Roque. 'Di ba? At ito rin pong si Madriaga, kung titignan natin mga kababayan, no, mukhang malalim po. No, at marami talaga ang kanyang nalalaman. Kaya siguro natatakot po sila no, dito po kay Madriaga. Okay, so yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel, and please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.